Mga kagabay, magandang hapon, magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghali. Saan man tayo naroroon, ano man ang ating mga ginagawa, una at higit sa lahat, ating ialay ang ating mga sarili sa ating Panginoon. Sa loob lamang ng ilang na sandali, ating damhin ang presensya ng Diyos. Sumasa atin ang pagpapala, ang biyaya, ang pag-ibig, at ang kapayapaan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Nabubuhay at nagahari, iisang Diyos, magpas sa walang hanggan. Mga kagabay, may mga nagtatanong sa inyong kagabay kung ano nga ba talaga ang tinatawag na separation of church and state. Na ang ibig sabihin, paano paghihiwalayin? Na paano, ano ang tinatawag nating hantungan o boundary na sa pagitan ng Estado at sa pagitan ng simbahan. Napakagandang katanungan sapagkat kapansin-pansin na pagka ang Estado ang manghimasok sa simbahan, walang kuminto ang ating mga kababayan. Subalit kung ang isang pari o isang obispo o sino man sa simbahan, leader ng simbahan, ang halimbawa magsabing, huwag iboto ang kandidato niyan, masama yan. Ang sasabihin ng tao, bakit nang himasok, imarong separation of powers, by magkahiwalay na kapangyarihan. Mga kagabay, ito hindi naman tayo isang theologian o isang canon lawyer, ay isang pari na nakapag-aral ng mga masteral sa theology o sa canon law. Simpleng mamamayan lamang tayo. Ngunit nakakaintindi tayo. Alam niyo mga kagabay, sa totoo tayong tao, dalawa ang alagaan sa atin. Dalawa ang alagaan sa atin. Ang ating buhay sa mundong ito sa ngayon bilang mga tao. At ang ating buhay na walang hanggan o ang ating buhay matapos ang ating kamatayan. Yan ang dapat pangalagaan. So sa pangangalaga ng ating pisikal na pagkatao, sa ating edukasyon, sa ating socio-political belief, sa lahat ng mga prinsipyo nating panglipuran, pag-estado, o community belief, doon, ito ay nakasalalay sa tinatawag nating government powers. Kaya nga mayroon tayong presidente, mayroon tayong kongreso, mayroon tayong local governments. Sila ang nagpapatagbo ng political, social, at economic, educational development ng mga mamamayan. At ang ating pangalawang buhay, ang ating eternal life, ang ating buhay matapos ang ating kamatayan, ay nakasalalay sa ating inang simbahan. Doon ibinigay ng Panginoon. May mga leader simbahan tayo, na saan ang pinaka-presidente natin ay ang Papa. At ang kanyang mga gabinete ay ang Cardinal, ang kanyang kongreso ay ang mga obispo, at ang kanyang mga local government officials ay ang ating mga kaparian sa mga parokya, sa mga diocese, at sa ibang mga religious orders. Ito ang pagkakaiba. Dahil nga sa ang ating development na social, moral, ay higit na mataas kaysa ating development na pinangalagaan ng ating gobyerno, doon nanghihimasok ang simbahan. Hindi panghihimasok ng simbahan ang pagrekomenda kung sino ang ating iboboto. Hindi panghihimasok ang pagrekomenda ng isang bagay para sa kabugihan ng isang tao. Kasama ito sa tungkulin ng ating mga leader ng simbahan. Ang masama kung papasok
manghimasok ang isang obispo o ang isang pari o ang isang pastor sa aktual na administrasyon sa mga munisipyo sa Malacanang. Yan ang tinatawag natin paghihiwalay ng kapangyarihan. Hindi paghihiwalay sapagkat ang isang pari, kahit na maging kardinal, kahit na maging papa, ay tao pa rin, katulad ni Marcos, katulad ni Romualdez, katulad ng sinumang politiko, nakakabuto. Maring ang kakandidato isang pari. Sa konstitusyon natin, sapagkat tao rin ang isang pari. Pagpapasok ang isang tao sa pagiging pari, hindi nangangahulugan na hindi na niya magamit ang kanyang citizenship. Maaari pa siyang magrekomenda, gagawa ng anong kabutihan. Halimbawa, sa graft and corruption, maaring manawagan ang isang pari, ang isang obispo, na huwag ninyong iboto ang corrupt na mga politiko. Hindi panghihimasok yan. Pag-aalaga sa ating karapatan sa pagboto, sa ating karapatan upang magiging karapat dapat tayong magiging mamamayan sa ating estado. Mas higit na mataas ang pag-aalaga ng ating eternal life. Kaya yung pag-aalaga ng ating physical life ay maaring nandyan ang rekomendasyon, nandyan ang mungkahi, ang suhestyon at ang tinatawag nating criticism o karapatan ng dissent o pagreklamo laban sa gobyerno. Kaya dapat bago tayo magsalita hinggil sa separation of powers, tingnan natin kung ano ang isyu. Kung dapat ba o hindi na magkaroon ng kabahagi, magkaroon ng pagrekomenda ang isang obispo o ang isang pari. Nakakalungkot kasi isipin na sa pagkakamali ng isang pari, mali na ng buong simbahan. Hindi dapat. Ang pagkakamali ng isang mayor, hindi pagkakamali ng Malacanang. Maliban kung ito ang utos ng Malacanang. Ganon din ng isang pari. Magkakasala, magkakamali din ng isang pari. Mahirap ang ating kasi minsan perception, ang ating pangunawa ay minsan masyadong makitid. Ayaw natin pakialaman ng simbahan, ng estado, pero gustong-gusto natin pakialaman ang polisiya ng simbahan. Halimbawa, yung mga paring magkakasala. Halimbawa naman, isang paring nagnakaw, isang paring nanggahasa. Hindi siya pwedeng idemanda ng ating korte sapagkat mayroong korte rin ang simbahan. Hindi dapat. Diyan ang separasyon. Kaya nga lang, ang pagkakaiba, sa ating korte, ang mga kaso, ang mga hearing, ang mga nagagawa, ang tinalagan, lumalabas sa mga pahayagan, sa mga radyo, sa mga television, at ngayon sa social media. Ang mga pare, kapag sila ay magkakasala at magkaroon ng paglilitis sa kanila, tahimik, ngunit sila ay nililitis. Hindi sila pinapabayaan. Ngunit hindi maaring manghimaso ang Philippine Court. Pabayaan ng simbahan na lutasin ang kasalanan ng isang pari. At hindi ito saklaw ng separation of powers. Walang pakialaman sa aktual na administrasyon. Maliit lamang ang ating ambag, ngunit ito ay batay sa ating mga nababasa, sa mga aklat na ating binabasa paminsan-minsan. Kung tayo man ay may mali, kayo na ang uunawa.